tayo? Nasa Singal. Singal. Nasa probinsya na kami ng Korea. Lilipat lang kami ng bus para makarating dun sa destination. Para rin tong Suwon, mga ganun. Ay, ano nga to? Parang party pa ng Suwon. Parte na pero others. Other side. Probinsya ang trip natin ngayon. Probinsya ng Korea. Lamig dito. Ilang degrees na kaya ngayon dito? Kahit tanghali o lamig pa rin. Kami ngayon dito sa Forest Outings. Cafe siya na malaki. Sinuggest ng aking asawa. Nakita niya saan mo na-search, babe? Sa IG. Yan, punta tayo ngayon dito. Tingnan natin kung ano yung mga tinda nila. Review natin yung pagkain. Katabi niya yung malaking Daiso. May katabi siyang malaking Daiso. Review na natin yung mga bagay. Tsaka tatabi nitong parang church. Sa loob. Ang laki. Laki pala ng cafe na ito, no? Parang 3-story. Ito yung pinakababa. Meron siyang ganito. Meron siyang parang fish pan dito. Ito yung gitna. Wow, laki. Ayun, may mga table dun sa gilid, sa second floor, third floor, parang hanggang fourth floor ata. 1, 2, 3, parang fourth floor. Ito yung kanilang mga line-up ng mga pagkain. Wow, ang haba. Cashier. Pila tayo dito. May self-bar dito. Ito yung gitna niya. Maghanap muna kami ng table
Iwan muna namin tong gamit tapos saka kami order. Bawat floor dito, marami siyang table tsaka upuan. Mamimili ka na lang kung saan mo gusto. Ito, hawig siya ng parang sa yung library, sikat na library. Anong pangalan ng sikat na library? Yung Starfield, yan. Parang hawig siya ng sa Starfield, yung mga upuan. Ito ako sa second floor. Maraming pwedeng pagpilian kung saan mo gustong umupo. Marami namang bakanting upuan. Saan natin iiwan ito? Dito. Dito na lang. Maganda rin Parang maganda rin doon para ma-videoan natin yung gitna. Dito na lang tayo. Dito ako. Iniwan na namin dito yung gamit. Order na kami. Yan, may hagdan dito. Tapos, ito yung pila ng mga pastry. Dito, kukuha ka ng tray dito. Kuha tayo ng tray. Forest outings. Tray. Yan, tapos pili ka lang ng gusto mo na tinapay. Daming choices. Hanggang dun yun, no? Haba. Kamukha ng sa Onion Cafe. Wow, laki ng egg tart. Daming choices. Library ng bread. Para siyang isang malaking library ng breads. Lahat na ng klase atang pastry andito. Hanap tayo na medyo kakaiba na hindi pa natin natikman. Yung salt bread dito merong may palaman. Ito yung plain na salt bread. Streusel pie. Ang hirap mag-decide kasi ang daming choices. Yung cheese crunch champagne. Ito medyo kakaiba to. Ang butter. Ito mga bowl na ng salads. Fresh salads. Ito drinks na. Siguro balik muna ulit kami sa simula para makapakamili.
Order na kami ng drinks tsaka pastry. Ito yung in-order namin. Ito yung Strassel. Strassel ito. Kalimutan ko yung pangalan. Ang inabot ng bill namin ay 35.8. drinks. Kasama yung dalawang drinks. Ayan. Got the goods. Hindi na lumabasa, naka-Korean kasi yung menu. So, pinili nilang yung menu nakalagay na best. So, seasonal nakalagay spring. Dito sa drinks namin. So, ito na yung mga order namin. Order pa ba tayong pasta? Pag-isipan namin kung order pa kami ng pasta. Ito yung view namin dito sa table namin. Ganda ng cafe na ito. First time ko maka-experience ng cafe na ilang story yung palapag. Yung laki niya. Tapos sobrang daming choices talaga ng pastry. Pastry heaven. Pastry heaven. Sa mga mahilig dyan sa pastry, punta kayo dito. Yung location niya, ilik na lang namin sa description. Medyo 1 hour mahigit ang commute niya simula sa Myeongdong. Depende sa kung ano yung pinili niyo na route. Ang sinakyan namin bus. Bali, 2 lipat kami ng bus. Halos 1 hour mahigit yung travel time namin papunta dito simula Myeongdong. Pero worth it naman yung biyahe natin, no? Kasi ang ganda talaga ng cafe. Tsaka wala masyadong tao, parang local. Maraming upuan, no? Local lang yung may alam eh. Parang wala masyadong tourist, parang puro local ngayon nandito. Tapos, kahit maraming maraming mga lokal dito. Pero marami rin namang upuan. So mamaya titikman natin itong mga in-order natin. Sip ko muna ito isa. Hindi siya masyadong matamis. Hindi siya matamis. Sarap naman. Hindi ko lang sure kung anong alin sa flavor tong kape na to. 2 flavor kasi yung in-order namin. Try naman natin tong isa pa. Lasang-lasa mo yung coffee bean. Tapos hindi siya ganong katamis yung mga kape dito. Masarap naman. Pero hindi siya yung hindi mo siya pwedeng i-compare sa Starbucks, sa mga sikat na coffee shop. Kasi iba yung style ng kape dito. Hindi siya yung parang commercialized. Parang yung malalasahan mo dito kung anong beans yung ginamit niya, gano'n. Tapos hindi siya yung pure sugar. Madi-distinguish mo na yung pinakaiba ng coffee bean na ginamit dito kaysa dito. May sarili silang parang identity. Kaya parang medyo flowery yung lasa nito. Ito parang parang medyo roasted yung lasa. Parang sarap siya.
Mamaya itong pastry naman tikman natin. So ngayon nare-review ko naman itong mga pastry. Try muna natin itong strawberry. Ooh, crunchy. Crunchy on the outside. Meron siya sa loob na ano. Pin. Meron siyang parang red bean sa loob. Mas crunchy yung labas. Yummy. Favorite ko kasi yung mga red bean. Hindi sarap yung dog niya, no? Kami yung hawig sa ulo. Parang ano. Pero light lang. Hindi sobrang tamis. Tapos yun nga, yung labas. Masarap ng combination ng crunchy tsaka yung malambuting loob na parang ulo. Tapos lasang red bean. Sarap siya. 9.5 out of 10 para sa akin. Tikman naman natin na isa. Malutong din siya. Kailangan mo gibahin ng bread niya. Locals yun nandito. Kami Wala. tayo lang yung foreigner. Kami lang yung foreigner dito. Lahat sila mga lokal. Kahit mga western, wala. Tapos fourth, ano siya, floors. Tapos may elevator. May mga cheese siya sa loob. Parang mga iba't ibang klase ng cheese ata. Not sure kung ilang klase. Para siya may chestnut. Chestnut pala siya. Chestnut tsaka cheese. Tapos yung bread sa labas. Parang mga baguette yung texture niya. Pero, normal lang naman sa mga bread na ganito yung ganun texture, di ba? Para mga baguette. Crunchy na matigas yung labas. Yung cream cheese na medyo matamis. Yung matamis na klase ng cream cheese. Tapos meron siyang chestnut. Matamis yung chestnut. Combination ng cream cheese, chestnut, at cream. Ang rating ko dito mga 8.5 out of 10. Sarap yan. Yung favorite ko ang chestnut. Makabayas Masarap, ako. lasang Pasko. Tapos ang ganda ng view dito, oh. Diba? So pretty. Look. Nakaka-relax yung view dito habang nakakain ko. Diba? So pretty. Maliwanag. Nakaka-relax yung view. Sarap din. Yung mga flower niya bumubukan. Gumaganon talaga siya. Makikita nyo yun sa Reels. Tsaka meron din kaming snips dito sa vlog. Mga short clips. So, follow niyo na yung channel natin para naman mag-good vibes kayo. At saka ma-update kayo sa mga parang mga recent na spots Travel spots na pwede nyo rin puntahan. and recommendations. So, update ko lang ulit yung review ko dito sa coffee. Kanina kasi hindi pa masyadong halo yung ilalim niya. So, hindi ko pa masyado talaga malasahan. Yung ngayon, ito yung best seller nila, no? Yung best seller,
Gusto ko siya kasi maganda yung lasa niya. Parang may pagka-hazelnut. Parang nutty yung flavor niya. Mahilig ako sa kape na medyo nutty yung flavor. Parang roasted nuts. Itong isa naman, spring yung theme ng flavor niya. Meron pala siya sa ilalim na parang berry, parang raspberry or blueberry na flavor. Yan, nung nahalo na siya, yan, medyo pumulay na. Ang lasa niya, maberry yung lasa niya. Parang flowery na berry, parang berries yung lasa. Coffee tsaka berry na pinaghalo. Kasi yung team niya ay spring. Di ba pag spring, cherry blossom, so yun nga, parang medyo ma-flowery yung lasa. Ikaw, anong masasabi mo sa Press lang siya na. anong mas gusto mo sa lasa? May fruits lang talaga siya. Ganun. Coffee na may fruits. Kasi nga parang spring. Ganun. Parang ma-fruity yung lasa. Isa naman, manati. Nati yung flavor. So kung papipiliin ka, ano ang mas prefer? Pantay lang eh. Pantay lang. Ako kasi bias kasi ako sa nati na flavor. Ito yung gusto ko, yung best seller. Sa rating niya pala, ang rating ko sa coffee nito, yung best seller nila, 9 out of 10. Tapos dito naman sa spring flavor nila, ang rating ko, 8 out of 10. Ikaw naman, anong rating mo sa coffee? Ano, 8.5. Pareho. Sa kanya, 8.5 out of 10. 네, 확인 도와드릴게요. 네, 영화 하시면 되세요. 감사합니다. Kaya ng cafe ay sa Yongbing area. 1 hour away from Yongbing. Forest Outings Yongbing. Search nyo sa neighbor maps. Nag-decide na rin kami na order ng pasta. Ito ay anong flavor? Scallop. Scallops. Spring. Scallops. Spring Pasta. parang seasonal lang din ito. So, tikman natin mamaya. So, ngayon na-try naman natin ito. Spring scallop pasta. Magkano nga pala? 26,000. 26,000 won ang price niya. Yung serving na ito naman, malaki rin naman yung serving. Tikman natin. Ano siya mga pesto? Tapos may mga First bite. ano nga siya? Pesto. Tapos nasana sa yung basil. Ganda ng texture ng noodle niya. May parmesan cheese. Parmesan cheese, basil, tapos Daming garlic parmesan. crunch. May mga garlic ba to? Mag-garlic din siya. Pero crunchy garlic, bits. Tapos ito malalaki yung scallops. Tikman natin yung scallop. Malambot yung scallops, hindi siya yung rubbery. Yung pagkagat mo, ayan, madali siyang kagatin. Malambot yung pagkakalit. Texture. Ang dami ng cheese. Generous yung cheese, saka yung garlic. Kaya gusto ko yung texture ng noodle nila. Hindi siya sobrang, Al dente. hindi nga pag al dente. Minsan ang hirap
Nguya ay pag sobrang lambot naman, parang malagsak, hindi rin naman maganda yung texture. Ito tamang-tama ng pagluto sa kanila. Tapos ang fresh ng lasa niya. Ganda ng pagkalasa niya ng pesto. Para sa akin, ano rin to? 9 out of 10. Anong rating mo sa kanya? 9 out of 10 din. 9 out of 10. So, recommended yan. I-emphasize ko lang ulit na napakaganda talaga ng pagkakaluto sa scallop. Ang lambot. Ngayon lang ako nakakain ng ganitong texture ng scallop. Ang lambot talaga niya. Pag minula mo, parang iniiwala yung ano niya. Yung naman niya. Sarap.